Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Galatians chapter 4, verses 6 hanggang 7. At upang patunayan na kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso at nang sa gayon ay makatawag tayo sa Diyos ng Ama-ama ko. Hindi na kayo alipin, kundi anak. At dahil kayo ay anak, kayo ay ginawa rin ng Diyos bilang mga tagapagmana niya. Knowing the Father's heart. Napakahalaga po nitong pag-aaral na ito. At matutuklasan niyo ang dahilan kung bakit po maraming tao mababaw po yung kanilang paglilingkod sa Diyos. Ano po? Kasi hindi nila kilala ang Diyos bilang isang ama. At tinutukoy po yan ng Panginoong Hesus sa Matthew chapter 6, verse 8. Ganon din naman sa 1 John chapter 3, verse 1. Ano po? Iba po kasi yung ugnayan na mayroon po sa atin sa Diyos. Ngayong tayo ay naligtas na at kabilang na sa pamilya ng Diyos. Ano po? Kaya mapapansin nyo, maraming tao mababaw po sila sa paglilingkod sa Diyos kasi para sa kanila, religion ang mahalaga. Malayo po ang salitang religion sa salitang relationship. Ano po? Although maganda po yung salitang religion, ano po, pero ang hinihingi po ng Diyos kasi sa atin ay relationship. Ano po? Yung malalim at personal na ugnayan sa Kanya. Kaya nga po doon sa text na binasa natin kanina sa Galatians chapter 6, verse 6 ay binigay sa atin yung karapatan na tawagin ang Diyos na Aba, Father. Alam niyo po ba na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang pwedeng tumawag ng ganoon sa Ama? Pero dahil tayo napabilang sa pamilya ng Diyos, tayo po'y pwede nang tumawag sa ating Diyos bilang ating Aba, Father. Kaya alam niyo po, marami ngayon, ang katuwiran lamang nila basta makasimba lang ako, okay na. Makapagbawas ng kasalanan, okay na. No, yung iba naman po sinasabi na basta hindi ka lang makakalimot. Ano po? Yung iba kaya lang nagsisimba para swertihin sa buhay. O sasabihin nila para may konting sakripisyo. Alam niyo po lahat po 'yan ay mababaw na paglilingkod. Kaya po marami sa atin ngayon hindi natin na-experience yung fullness ng pag-ibig ng Ama na sinasabi sa 1 John chapter 3 verse 1. Kasi dapat po ang nag-i-exist sa ating ugnayan sa Diyos ay nababase sa pamamagitan po ng ating pong relationship sa Diyos bilang ating Ama. Kaya dapat unawang-unawa po natin yung katotohanan na yan, na ang Diyos po ay ang ating Ama. Ngayon, kung makikita po natin ang katotohanan yan, maintindihan ninyo na katulad ng isang ama, no po, ang Diyos ay nagmamahal sa atin, nag-aalaga sa atin, nag-iingat sa atin, nagpo-provide ano po sa atin, at nagtuturo rin sa atin. Kaya alam niyo po kung ganun po ang unawa natin ng ating relationship sa Diyos, lalalim ngayon yung response natin sa Kanyang pagmamahal. Ano po? Unang-una po dyan, maintindihan natin yung totoong pagtitiwala. Alam niyo po yung salita pong trust, nakaugnay po yan doon sa salitang surrender. At alam niyo po na sa Biblia, alam ng Ama kung ano po yung ating mga pangangailangan bago pa natin sabihin. Yung po sinasabi ng Matthew chapter 6, verse 8. Kaya the Father knows best. Kaya anong dahilan para ikaw ay mag-aalinlangan? Anong dahilan bakit hindi mo isusuko ang buhay mo sa Kanya? Kung alam mo naman sa puso mo na alam ng Diyos yung pinakamainam para sa iyo. Kaya yung pong salitang trust, ang ibig sabihin lamang niyan is surrender mong buong buo yung buhay mo sa iyong Ama. Ano po? Pagkatiwalaan mo siyang lubos. Pangalawa po, ang Diyos kilala niya tayo. Ano po? Lahat po ng ating kinikilos, iniisip, ginagawa. Kilala niya po tayo simula pa nung tayo nasa sinapupunan pa ng ating ina. Kaya bakit tayo maglilihim sa Kanya? Dapat po ang relationship natin sa Diyos ngayon ay authentic. Ano po? Magpakatotoo po tayo sa Kanya. Kung tayo po'y nagkakamalit, nagkakasala, alam po ng Diyos yan. Hindi na po natin kailangan itago pa. Alam niya rin yung ating mga kahinaan. At alam niya rin po kung ano po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga problema. Kaya bakit tayo maglilihim sa Kanya?
dapat nga ilapit natin lalong higit ang ating buhay sa Kanya at ipagkatiwala natin sa Kanya lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay. Kung tayo'y nagkasalaman, hingi natin na tayo'y Kanyang patawarin at linisin dahil alam niya naman na tayo po ay may mga weaknesses at higit sa lahat alam niya kung paano tayo gamutin o tulungan. Kaya wag po kayong mahihiyang lumapit sa Diyos. Wag niyo sosolohin ang inyong mga problema. Tandaan niyo merong Ama na nagmamalasakit sa atin at kilala niya tayo. Pangatlo, dapat po ay obedient tayo bilang mga anak ng Diyos. Yun po sinasabi ng 1 Peter chapter 1 verse 14, dapat po bilang mga anak ng Diyos ay mamuhay na tayong taglay-taglay itong bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Kasi sa buhay na ito, kaya lang naman tayo tinuturuan ng Ama kasi ayaw tayong mapahamak. Kaya itinuturo niya sa iyo yung mga katotohanan na dapat mong malaman at sundin. Pangapat, ito po'y napakahalaga, maging mabuti tayong katiwala ng lahat ng pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Sinabi ko po sa inyo kahapon, mapagbigay po ang ating Diyos, at ang lahat ng mga bagay na yan ay para sa atin. Pwede nating i-enjoy, kaya hindi po masamang i-enjoy ang mga blessings, ang mga privileges na binigay sa atin ng Diyos. Pero at the same time, dapat po maging mabuting katiwala po tayo, sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2. At sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, dapat gamitin natin para sa Kanyang kaluwalhatian. Sana hindi nasasayang. Sa buhay na ito, marami kasi tayong nasasayang katulad po ng oras, panahon, mga resources, even yung health, ang mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos, huwag nating sayangin. At the same time, i-enjoy po natin. Para sa atin yan. Tayong mga anak ng Diyos. At panghuli, serve Him with love. Paglingkuran mo siya ng may pag-ibig. Kasi sabi sa 1 John chapter 4 verse 19, siya ang unang nagmahal sa atin. Kaya kung maglilingkod tayo sa Kanya, gawin natin ito in response sa Kanyang pag-ibig sa atin. At napakasarap po nun, hindi tayo napipilitan. Ayaw ng Lord yung pinipilit lamang tayo. Gusto ng Lord voluntary. Kusa po tayong naglilingkod sa Kanya. Ginagawa natin ng may pag-ibig. Ngayon, maintindihan nyo ng kahalagahan ng pagkaunawa po na ang Diyos ay ating Ama. Mababago po yung atin pong paglilingkod at higit sa lahat maintindihan natin kung bakit ang Panginoong Hesus ay Kanyang itinuturo na ang Diyos ay isang Ama. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa Kanyang salita. Good morning!